kasong pag-uusapan natin ngayon ay nagsimula sa isang tahimik na Biyernes ng umaga sa isang liblib na nayon sa Indonesia. Karaniwang umaga lamang sana iyon hanggang sa may isang lalaking may asawa na biglang lumitaw sa kalsada. Siya ay may bitbit na pulang palanggana at naglalakad mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Sumisigaw siya na parang isang karaniwang nagtitinda ng karne gaya ng matagal nang nakasanayan ng mga kapitbahay sa lugar. Pero nang huminto siya sa harap ng ilang residente at inalok ang laman ng palanggana, may isang bagay siyang sinabi na tuluyang nagpabago sa tahimik na umagang iyon. Nang tanungin siya ng kanyang mga kapitbahay kung anong klaseng karne ang kanyang ibinibenta, ang kanyang sagot ay karne daw iyon ni Yanti, ang kanyang sariling asawa. Ang akala ng kanyang mga kapitbahay ay isa lamang itong malaking biro dahil ilang minuto lamang bago iyon ay nakita pa nilang magkasama ang mag-asawa sa labas ng kanilang bahay na nagtatalo sa gitna ng isang matinding tensyon. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na ang pagtatalo na iyon ay hahantong sa isang bagay na mas madilim kesa sa isang ordinaryong away lamang. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan ng mag-asawang ito at bakit ang pulang plangganang dala ng lalaking ito ay sinasabi niyang laman nito ang karne ng kanyang mismong asawa? At bago tayo magpatuloy ay kung kagaya kitang mahilig sa ganitong mga kwento ng krimen at misteryo, i-like na ang videong ito at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga videos. Ang kasong ito ay nagsimula lahat sa Siamese Regency sa West Java Province sa isla ng Java noong Mayo 2024. Ngunit bago natin maintindihan kung paano nauwi sa ganitong kakilakilabot na pangyayari ang lahat, kailangan muna nating balikan ang pinakasimula. Noong taong 2010, isang pamilyang may 4 na miyembro ang lumipat sa isang komunidad sa Sindang Jaya sa Sisantrol Village sa Rengka District sa bansang Indonesia. Galing sila sa lugar ng Shiko sa Rajadeza District na bahagi rin ng Siamese Regency at hindi naman ganoon kalayo mula sa kanilang bagong tirahan. Ang pangalan ng asawa ay Tarsum habang Yanti naman ang kanyang asawa at kasama nila sa paglipat ang kanilang 2 anak, isang babae at isang lalaki. Noong mga panahong iyon, ang namumuno sa kanilang komunidad ay isang lalaking nagngangalang Yoyo Tarya at makalipas ang maraming taon ay malinaw pa rin sa kanyang alaala ang araw ng unang dumating ang pamilya sa kanilang lugar. Nasa katanghaliang gulang noon si Tarsum, payat ang kanyang pangangatawan, nangingitim ang kanyang balat dahil sa matagal na pagkabilad sa araw at may mga uban na rin sa kanyang buhok habang ang kanyang ikinabubuhay ay ang pagkatay at pagbebenta ng karne ng kambing at tupa. Ito isang pangkaraniwang hanap buhay sa mga liblib na bahagi ng West Java. Sa likod ng kanilang bahay, nag-aalaga siya ng maliit na kawan ng mga kambing. Pinapataba niya ang mga ito ng ilang buwan bago niya ibenta ng buhay sa mga nagtitinda ng livestock o kaya naman ay siya mismo ang kakatay at dadalhin niya ang mga karne nito sa lokal na palengke doon. Bukod dito, kumukuha rin siya ng kahit anong trabahong manual na mahahanap niya at ginagawa ang anumang trabaho na ipapagawa sa kanya ng mga tao. Si Yanti na kanyang asawa ay mas bata sa kanya at kilala bilang isang tahimik at pribadong babae. Ang tanging alam ng mga kapitbahay ay siya ay nag-aasikaso sa bahay, nag-aalaga sa 2 nilang anak at malalim ang kanyang pananampalataya. Madalas siyang pumunta sa moske sa kanilang lugar para dumalo sa mga pag-aaral ng Quran kasama ang iba pang mga babae. Isa itong gawaing panrelihiyon pero isa rin ito sa iilang pagkakataon para magsama-sama ang mga babae sa nayon at mag-usap-usap tungkol sa kanilang mga tahanan at mga anak. Habang lumilipas ang mga taon, nag-asawa ang kanilang panganay na anak na babae at lumipat sa sarili nitong bahay. Dahil dito, 3 na lamang ang nakatira sa maliit na bahay sa Sindang Jaya. Ito ang mag-asawa at ang bunso nilang anak na lalaki na nasa 2 taon ng kanyang vocational high school.
Pero ang dahilan kung bakit napakahirap intindihin ang kwentong ito ay ang bagay na paulit-ulit na binabanggit ng lahat sa kanilang lugar sa loob ng maraming buwan pagkatapos nito. Sa mata kasi ng lahat ng taong nakatira sa paligid nila, mabuting tao daw si Tarsum. Ayon kay Yoyo Tarya, mabuting tao daw ito at tunay siyang nagmamalasakit sa iba pang mga kanayon nila. Handa pa nga siyang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Pareho rin ang sinabi ng iba pang mga kapitbahay at siya daw ay isang napakasipag na tao. Palagi daw niyang binabati ang bawat taong nakakasalubong niya. Gumigising siya ng maaga tuwing umaga para pakainin ang kanyang mga kambing at mahinahon siyang nakikipag-usap sa mga ito na para bang naiintindihan siya ng kanyang mga kambing. Nakikita ng mga tao na maayos at magkasundo ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Pareho silang regular na dumadalo sa mga gawaing panrelihiyon at nakikilahok sa mga aktibidad sa kanilang lugar kapag may kailangang gawin. Sa mahigit isang dekada niyang paninirahan sa Sindang Jaya, kahit minsan ay hindi nagkaroon ng problema si Tarsum sa mga otoridad. Nagsimula ang problema sa kanyang negosyo. Hindi tiyak ang takbo ng negosyo ng mga kambing at kailangan munang maglabas ng pera para makabili ng mga hayop sa kagumastos ng ilang buwan para sa pagkain at gamot bago tuluyang maibenta ang mga ito. Kapag maganda ang presyo, ito ay kumikita. Pero kapag mababa ang presyo, nananatiling nakatali ang pera sa mga kambing habang kailangan pa rin silang pakainin araw-araw. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa Indonesia kaya nagsimulang magbawas ng gastos ang mga tao doon. Dahil ang karne ng kambing ay karaniwang binibili para sa mga holiday o espesyal lamang na okasyon, isa ito sa mga unang bagay na kanilang tinitipid. Dahil dito, lalo pang nahirapan si Tarsum na maibenta ang kanyang mga kambing. Sinubukan niyang pagkasyahin ang lahat. Noong una, nanghihiram siya ng kaunting bigas o asukal sa mga kakilala niya. Pero sa isang komunidad kung saan magkakakilala ang lahat, hindi madaling humingi ng pautang sa kapitbahay, lalo na kapag paulit-ulit itong ginagawa. Para sa isang lalaking mas pipiliing siya ang malugi kesa hayaang mahirapan ang iba, siguradong napakasakit nito. Kaya humanap siya ng ibang mapagkukuhanan ng pera. Nanghiram siya para punan ang isang kakulangan, pagkatapos ay nanghiram ulit para mabayaran ang naunang utang. Nang tuluyang bumagsak ang kanyang negosyo, ang natira na lamang ay isang salansan ng mga papeles ng utang. Sa rural na kultura ng Indonesia, halos buong responsibilidad sa pagsuporta sa pamilya ay nasa balikat ng lalaki. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa dangal sa mata ng komunidad. At kapag bumagsak ang papel na iyon, ang madalas na kasunod ay hindi awa kundi kahihiyan. Nagsimulang mapansin ng mga kapitbahay na nagbago si Tarsum. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti tuwing umaga. Mas madalang na siyang lumabas at magsalita at madalas ay matagal siyang nakaupo ng mag-isa. May ilang araw na naririnig pa ng mga kapitbahay ang malalakas na boses mula sa loob ng kanilang bahay. Nakipag-ugnayan si Yanti sa mga kamag-anak nila mula sa magkabilang panig ng pamilya para sabihin na hindi na si Tarsum ang dating taong nakilala nila. Pagkatapos ay dumating ang gabi ng ika-30 ng Abril taong 2024. Noong gabing iyon, nakarinig si Yoyo ng malakas na kaguluhan mula sa bahay ni Tarsum. Agad siyang tumakbo roon at ang nakita niya sa loob ay tuluyang nagpahinto sa kanya. Ibinabangga ni Tarsum ang kanyang sariling ulo sa dingding, pagkatapos ay parehong kamay niyang hinahawakan ang kanyang sariling lalamunan. Iisa lamang ang taong sumusubok na pigilan siya. Kumapit si Yanti sa kanyang mga kamay at desperadong pilit itong inaalis habang sumisigaw para humingi ng tulong. Mag-isa siya hanggang sa dumating ang mga kapitbahay. Kinailangan din ng ilang lalaki na magtulungan para pigilan si Tarsum. Seryoso ang sitwasyon kaya personal siyang dinala ng mga opisyal ng kanilang lugar sa Rangka Community Health Center. Ayon naman sa pagsusuri, mayroon siyang mild depression at maaari siyang gamutin bilang outpatient pero kailangan siyang bantayan ng maigi.
Binigyan siya ng health center ng gamot ng pampakalma para sa 2 araw at inutusan ang pamilya na magbalik at iulat ang kanyang kalagayan. Samantala, ginawa ni Yoyo Tarya ang inaakala niyang pinakamahalagang gawin noong mga oras na iyon. Kinuha niya ang kutsilyong karaniwang ginagamit ni Tarsum sa pagkakatay ng mga kambing at itinabi ito para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya pinabayaan ng mga tao sa kanilang lugar, pero may isa pang nangyari noong gabing iyon. Ito'y isang bagay na mauunawaan lamang ni Yoyo paglipas ng panahon. Hindi inaasahang pumunta si Tarsum sa bahay ni Yoyo. Wala silang napag-usapang pagkikita at wala ring malinaw na dahilan kung bakit siya naroon. Binuksan ni Yoyo ang pinto at nagulat nang makita siya, pero pinapasok pa rin siya at tinanong kung ano ang problema. Hindi naman sumagot si Tarsum. Umupo lamang siya, ibinaba ang mukha patungo sa sahig, walang sinabi at ayaw tumingin kanino man sa mata. Matagal siyang nanatiling ganoon bago tuluyang magsalita. Hiniling niya kay Yoyo na alagaan ang bunso niyang anak para sa kanya. Natigilan dito si Yoyo at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin at kung siya ay may problema. Bahagyang ngumiti lamang si Tarsum at sinabing maayos lamang siya. Ipinaliwanag niyang may kaibigan siya sa isla ng Kalimantan na nag-imbita daw sa kanya na pumunta roon para tumulong sa isang palaisdaan at baka daw siya ay pumunta doon. Marahil ay magiging mas maayos ang kanyang buhay roon at mukhang isang planong may pag-asa naman ito. Pero ramdam ni Yoyo na sa mga oras na yun ay may malubhang hindi tama. May bigat sa boses ni Tarsum at walang laman ang kanyang mga mata. Ilang beses pa siyang tinanong ni Yoyo kung may nangyayari ba sa bahay o kung may problema ba sa pagitan nila ni Yanti. Umiling lamang si Tarsum at paulit-ulit na sinabing maayos lang daw ang lahat. Nang maglaon, nalaman ng mga tao na hindi lang pala sa bahay ni Yoyo pumunta si Tarsum ng gabing iyon. Pumunta rin siya sa ilang iba pang bahay sa kanilang lugar at pagkatapos ay lumipas ang gabi. Naipatingin na ang lalaki at naibalik na siya sa kanilang bahay. Ang kutsilyong ginagamit niya sa pagkakatay ay nasa ibang bahay na at umaasa ang lahat na ligtas ang mga taong nasa kanilang bahay. Nakahinga ng maluwag ang buong lugar at naniniwalang tapos na ang pinakamasama. Ganito rin ang paniniwala ni Yanti dahil dito muli siyang nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang asawa. 3 araw naman ang lumipas at dumating ang Biyernes ng umaga ng ika-3 ng Mayo taong 2024. Sa mga liblib na bahagi ng West Java, maagang nagsisimula ang buhay kaya pagsapit pa lang ng 3:00 ng madaling araw ay nagsisimula ng mapuno ng mga nagtitinda ang palengke ng distrito habang pagsapit ng 6:00 ay gising na ang buong Sindang Jaya. Maririnig din ang tilaok ng mga tandang, ang mga umaandar na motorsiklo at ang mga loudspeaker mula sa moske. Biyernes ang pinakamahalagang araw ng linggo para sa mga Muslim kaya mas tahimik ang umaga habang naghahanda ang mga tao para sa kanilang mga gawain bago ang panalangin pagsapit ng tanghali ng araw na iyon. Maagang nagising si Yanti upang dumalo sa pag-aaral ng Quran gaya ng ginagawa niya tuwing Biyernes. At nang lumabas siya sa kanilang bahay, naglakad siya patungo sa kalsada na humihiwalay sa kanilang tahanan mula sa iba pang mga bahay. Nasa humigit kumulang 70 na metro ang kanilang bahay mula sa mga kapitbahay at kalaunan ay mapagtatanto ng mga tao na ang distansyang iyon ang nagbigay ng sapat na espasyo para mangyari ang lahat bago pa man may makapag-react. Nang umagang iyon, ilang residente ang nakakita kina Tarsum at Yanti na nagtatalo ng malakas mga 30 metro mula sa kanilang bahay bandang 7:30 ng umaga. Para daw sa mga nakakita, isa lamang iyong karaniwang away ng mag-asawa lalo na dahil ilang beses na ring nakarinig ang mga kapitbahay ng pagtataas ng boses mula mismo sa kanilang tahanan kaya nagpatuloy lamang ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Maya-maya ay may isang malakas na sigaw na narinig ang ilang kalapit na bahay ngunit inakala pa rin nilang bahagi lamang iyon ng kanilang pagtatalo hanggang sa biglang tumahimik ang buong kalsada.
Samantala, papunta na sa trabaho si Yoyo nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang residente na nagsabing muli na namang nagkaroon ng episode si Tarsum at kailangan siyang bumalik agad. Agad niyang naalala ang nangyari 3 araw na ang nakalilipas at inisip na baka sinusubukan na naman itong saktan ng kanyang sarili kaya mabilis siyang bumalik sa komunidad at handang tulungan na naman ang mga kapitbahay na pigilan siya. Pero pagdating niya sa entrada ng komunidad, ibang-iba ang kanyang nakita. Nakatayo roon si Tarsum na mag-isa at siya may hawak na pulang plastik na palanggana habang naglalakad at sumisigaw na parang karaniwang nagtitinda lamang ng karne gamit ang boses na matagal ng pamilyar sa mga residente. Ilang hakbang lang ang layo ng palengke kaya hindi maintindihan ni Yoyo kung bakit kailangan pa niyang maglibot sa komunidad para magbenta doon. Nang makita ni Tarsum si Yoyo, lumapit siya at inalok niya ito ng karne. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpabago sa lahat. Sinabi niyang ang karneng kanyang ibinibenta ay karne daw iyon ng kanyang asawang si Yanti. Dahil dito, natigilan si Yoyo lalo na nang mapansin niyang may hawak ding kutsilyo si Tarsum. Noong una ay sinubukan niyang isipin na baka muli na namang nagkakaroon ng episode si Tarsum at hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngunit nang tingnan niya ng malapitan ang laman ng planggana, doon niya naintindihan na seryoso ang lahat. Muli pang tumalikod si Tarsum at sinabi niya kay Yoyo na kailangan pa niyang bumalik sa pinanggalingan niya para kumuha ng iba pang karne. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yoyo at agad siyang tumakbo papunta sa Rancho Police Station para i-report ang kanyang nakita at narinig mula kay Tarsum. Malinaw na sa kanya na hindi na ito basta panibagong episode lamang. Kailangan niyang makapagpatulong agad sa mga pulis bago pa makabalik si Tarsum sa kanyang pinanggalingan at may mangyari pang mas malala. Naalala ni Yoyo ang sandaling iyon at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto daw niyang tumulong pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil may dala ng kutsilyo si Tarsum kaya habang tumatakbo siya papunta sa police station, may isa pang residente sa loob ng komunidad ang nakasalubong kay Tarsum malapit sa maliit na himpilan ng mga nagbabantay sa lugar. Noong una, inakala ng lalaki na naghahanda lang ng karne si Tarsum, ngunit nang makita niya kung ano ang nasa lupa, napasigaw siya at bigla ang nagkagulo ang buong komunidad. Nagsilabasan ang mga tao, may tumakbo palayo, may natigilan at may ilang naglabas ng cellphone para mag-record kaya ilang oras lamang ay kumalat na sa social media ang mga video ng pangyayari. Sa isa sa mga video, maririnig ang pinuno ng Sindang Jaya Hamlet na paulit-ulit na nagdarasal habang nakaturo kay Tarsum na noon ay hawak pa rin ang kutsilyo at nakatutok ito sa sarili niyang leeg. Nang ilang lalaki ang nagtangkang lumapit, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kutsilyo kaya walang nangahas na lumapit sa kanya. Samantala, nakatanggap ng tawag si Sergeant Carnita, ang babinsa na nakatalaga sa Central Village na nagulat na may naganap na pagpatay. Agad siyang pumunta sa lugar at nadatnan niya ang mga residente na nakapaligid kay Tarsum. Pinapalayo niya ang mga tao bago siya mismo ang dahan-dahang lumapit at sinubukang kumbinsin si Tarsum na ibaba ang kutsilyo. Sandali itong ibinato ni Tarsum, ngunit nang biglang magsigawan ang mga tao sa likuran ni Carnita, muli niya itong pinulot at sumugod. Tinangka niyang saksakin ang pinuno ng Central Village bago naman si Carnita ang kanyang inatake, ngunit nagawa nitong ilihis ang unang atake at kahit tinamaan siya sa tiyan ay nagawa pa rin niyang pabagsakin si Tarsum at ipahawak sa mga residente hanggang sa tuluyan nila itong magapos. Nang maaresto siya, tila biglang nagbago ang kanyang kilos dahil humingi siya ng tawad at mukhang natauhan na siya. Ngunit habang dinadala na siya ng mga pulis sa sasakyan ay muli siyang nanlaban at sumigaw na parabang hindi niya naiintindihan kung bakit siya kinukuha ng mga otoridad.
Dinala siya sa Kiamis Regency Police Headquarters kung saan ay inilagay siya sa hiwalay na holding room. Hindi siya agad na-interrogate dahil hindi matatag ang kanyang kalagayan at sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Yanti ay sumisigaw siya at ibinabangga ang kanyang ulo sa dingding. Kahit habang natutulog, naririnig siyang paulit-ulit na tumatawag ng pangalan ng kanyang asawa kaya pinaghihinalaang dumaranas siya ng matinding depresyon. Samantala, nagsimula ang mga pulis na kumuha ng pahayag mula sa mga kapitbahay, kamag-anak at staff ng health center na gumamot kay Tarsum 3 araw bago ang insidente. Ang pinakamahalagang saksi ay ang mismong anak ng mag-asawa at noong Mayo 5, sinabi ng District Police Chief na nakumpirma nilang may malaking problema sa pananalapi ang pamilya. Pagsapit naman ng ika-6 ng Mayo, opisyal nang pinangalanan si Tarsum bilang suspect at kinasuhan sa ilalim ng Article 338 at 340 ng Indonesian Criminal Code para sa murder at premeditated murder na may maximum na parusang kamatayan. Kasabay nito, kinumpirma ni Joko Prihatin na mahigit 100 milyong rupiya o higit $6,000 ang utang ni Tarsum at ito'y isang napakalaking halaga para sa isang goat farmer na maliit lamang ang kinikita kada buwan. Nilinaw ng mga pulis na ang mga utang ay mula sa bank loans at personal na pangungutang, hindi online lending apps at wala rin itong kaugnayan sa pagsusugal. Wala rin siyang dating criminal record at habang nagpapatuloy ang investigasyon, kumalat naman ang dalawang malaking chismis. Una ay may nagsabing umabot daw sa 150 milyong rupiya ang utang ng kanilang anak dahil sa online gambling, ngunit ito'y itinanggi ng pamilya at sinabi ni Yoyo na wala ring ganoong kwento sa kanilang komunidad. Ang ikalawang chismis ay mas kakaiba dahil may mga nagsabing nagsagawa raw si Tarsum ng isang mystical ritual para yumaman at pagkatapos ay inutusan umano siya ng mga hindi nakikitang boses na saktan ang kanyang asawang si Yanti. Kumalat man ito sa buong Indonesia at maging sa telebisyon, wala itong anumang opisyal na kumpirmasyon at nananatili lamang itong chismis. Noong Mayo 6, sinuri si Tarsum ni Dr. Andy Fatima Yuniasari at siya ay isang psychiatrist mula sa Siamis Regency General Hospital, ngunit kinailangan niyang bumalik kinabukasan upang ipagpatuloy ang evaluation. Pagsapit naman ng ikalawang araw, nagsimula ng makipagtulungan si Tarsum at nakasagot na sa ilang tanong, ngunit sa gitna ng pagsusuri ay bigla niyang tinanong ang doktor kung kumusta ang kanyang pamilya at kung kumusta ang kanyang asawa. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung bakit niya iyon itinanong. Maaaring hindi niya talaga naaalala ang nangyari, maaaring hindi pa kayang tanggapin ng kanyang isip ang nangyari, o maaaring otomatikong lumabas lamang ang tanong matapos ang kanilang mahigit 20 taong pagsasama. Dahil hindi sapat ang on-site evaluation, inirekomenda ni Dr. Andy na dalhin siya sa isang specialized psychiatric facility. Dinala si Tarsum sa Cisarua Psychiatric Hospital sa Lambang kung saan isinailalim siya sa 14 na araw na tuloy-tuloy na pagmamasid. Noong Mayo 22, ibinalik siya sa holding cell sa Siamis Regency Police Headquarters at sa pagkakataong iyon ay muli na siyang nakakapag-usap ng normal kahit patuloy pa rin siyang inilalayo sa ibang detainees. Pagkatapos, dumating ang Hunyo 12 taong 2024 nang magsagawa ang mga pulis ng reconstruction ng pinangyarihan ng krimen. Isang eksenang marahil ay magiging isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng buong kaso. Dumaan ang reconstruction sa 5 magkakaibang lugar, mula sa bahay ni Tarsum at Yanti, sa pababang kalsada, sa harapan ng isa pang bahay, sa kalsadang malapit sa sementeryo, hanggang sa maliit na himpilan ng mga nagbabantay sa entrada ng kalsada. Sa kabuuan ay 54 na eksena ang isinagawa batay sa mga pahayag ng 5 saksi habang naroon ang mga kinatawan ng defense attorney at mga residenteng nanonood mula sa paligid.
Pero may isang taong wala roon at walang iba kundi si Tarsum. Hindi siya dinala sa reconstruction at isang stand-in lamang ang gumanap sa kanyang papel, kaya ang buong pangyayari ay muling binuo mula sa alaala ng mga taong nakakita rito mula sa labas hanggang ang taong tunay na nakakaalam kung ano ang nangyari ay hindi kailanman naroon. Pagsapit ng Hunyo 19 taong 2024, inilipat na ang case file sa Siamese Regency Prosecutor's Office at tila papunta na ang lahat sa isang paglilitis, ngunit hindi iyon nangyari dahil sa psychiatric evaluation ay napag-alamang may malubhang mental disorder noon si Tarsum at hindi siya itinuring na may kakayahang managot sa kanyang mga ginawa sa ilalim ng batas ng Indonesia. Dahil dito, tinapos ng mga pulis ang investigasyon at tuluyang isinara ang kaso. Walang trial na naganap at wala ring sinumang nahatulan. Sa mata ng batas, doon na nagtapos ang kaso ni Yanti. Ngunit hindi doon nagtapos ang buhay ni Tarsum. Noong Setyembre 4, 2024, dinala siya ng mga pulis at ng Siamese Regency Social Service Office sa Marzaweke Mahdi Hospital sa Bogor para sa kanyang gamutan. Noong Setyembre 20, matapos ang paggamot, inilipat siya sa Falamartha Social Rehabilitation Center sa Sukhabumi kung saan ay inaasahang mananatili siya ng humigit kumulang 3 buwan. Ang dahilan kung bakit hindi siya agad makauwi ay simple ngunit mabigat. Hindi pa handang tanggapin ng komunidad si Tarsum. Hindi lamang ang mga residente ng Sindang Jaya ang ayaw siyang bumalik dahil maging ang kanyang mga kamag-anak sa Ranca at ang mga tao sa dati niyang bayan sa Raja Desa ay wala ring kakayahang tumanggap sa kanya kaya wala talaga siyang mapuntahan. Ayon naman kay Nonok Norlina, bumuti na ang kanyang kalagayan at kaya na niyang makipag-usap at makisalamuha sa ibang tao, ngunit nananatili ang pangamba na maaring maulit ang kanyang naging pag-uugali kaya ipinagpatuloy muna ang kanyang paggamot. Pagkatapos ng kanyang rehabilitation, plano sanang ilipat siya sa isang social care facility para sa mga taong may mental disabilities, ngunit hanggang sa huling pampublikong impormasyon ay wala pa ring napipiling lugar na tatanggap sa kanya. Mula sa pagtatapos ng taong 2024 hanggang ngayon, wala nang bagong ulat tungkol kay Tarsum at parabang tuluyan siyang nawala sa publiko katulad ng kanyang social media account na huling nagpost noong Abril 2022. Samantala, ang dalawang anak ni Tarsum at Yanti ay kinailangang magsimulang muli at tumira sa mga kamag-anak habang pasa ng isang label na hindi naman nila pinili. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Kung may taong malapit sa iyo na biglang nagbabago, nagiging tahimik, lumalayo sa mga tao o nagsasabi ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, huwag agad baliwalain ang mga iyon. Maaring minsan ay walang mababago sa simpleng pagtatanong kung ayos lang ba sila, pero may mga pagkakataong iyon ang tanging pagkakataon na mayroon ka para malaman kung kailangan nila ng tulong. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.